Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, panukalang 2025 National Budget nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa December 30 ayon sa Malacanang. Maraming mga Pilipino humahabol para sa last-minute Christmas shopping. Sitwasyon sa mga terminal ng bus at pantalan. Silipin. Mas malakas na volcanic eruption ng Bulkang Kanlaon. Ibinabala ng FIVOX. Contingency plans para sa worst-case scenario, ipinahahanda. Libo-libong evacuees sa Negros Island magpapasko sa evacuation center. At Department of Health pinaghihinay-hinay ang publiko sa pagkain para maiwasan ang holiday heart syndrome. Una sa ating mga balita, kinumpirma na ng palasyo na sa Lunes, pipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, gagawin ng ceremonial signing ng General Appropriations Bill sa Lunes, matapos ang inaasahang pagdalo ng punong ehekutibo sa ilang aktibidad na may kaugnayan sa Rizal Day. Kahapon, nauna ng pinulong ng Pangulo ang economic cluster ng pamahalaan para i-review ang panukalang 2025 budget na nagkakahalaga ng higit 6.3 trillion pesos. Isa lamang ito sa mga serye ng pulong na pinangunahan ng Chief Executive para suriing mabuti ang naturang budget. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan niya ng mas mahabang panahon para suriin ang ipinapanukalang pambansang pondo dahil sa maraming pagbabago na ginawa ang Kongreso. Binigyang diin pa niya na nais niyang maging sigurado at maitutuon ang budget para sa priority projects ng pamahalaan. Para naman sa mga uuwi sa probinsya, pwede pa pong humabol ngayong araw. Pero bukas, may mga kumpanya ng bus ang wala ng biyahe. Ang sitwasyon sa PITX, alamin sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Live. Princess, fully operational pa rin ang mga provincial buses ngayong disperas ng Pasko. Kaya para sa mga gusto pang humabol sa Noche Buena, maaari pa kayong humabol sa inyong mga probinsya. Regular operating hours sa mga provincial buses ngayong araw. Pero bukas ng Pasko at disperas ang bagong taon, wala nang biyahe ang ilang mga kumpanya ng bus. Partikular ang ilang mga biyahe patungong Mindoro, Bicol, Visayas at Mindanao. 24-hour operational pa rin ang ilang mga city buses ngayong disperas ng Pasko. Kabilang ang mga biyaheng 13 Martires, Alfonso, St. Gabriel at West Cab. Habang ang ilang mga biyahe ng city buses sa PITX ay hanggang alas 9 ng gabi na lang ang babiyahe. Nananatili namang nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan para sa ligtas at maginhawang biyahe ngayong holiday. Samantala, palaging paalala ng pamunuan ng PITX na bawal magdala ng matutulis sa bagay at anumang bagay na maaaring pagsimula ng sunog. Kahapon, 9 na po ang nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Karamihan dito ay mga lighter at gunting. Nakakalat ang mga pulis at K9 units para sa karagdagang seguridad. Yung LTO, masugid silang nag-check ng mga buses natin kung roadworthy ba bago makabiyahe papunta probinsya. At the same time, yung LTFRB naman nakakapagbigay naman agaran ng special permits if ever needed for our other routes like mostly for Bicol region and then syempre Batangas and Masbate.
Princess, halos 53,000 na ang naitalang food traffic as of 10 a.m. Pero kahapon nakapagtala na ng record-breaking na nasa 233,000 ang food traffic. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon na ang peak ay nag-record ng mahigit 204,000. Para naman ngayong araw, inaasahan na magiging 200,000 pa rin ang food traffic base sa trend noong mga nakarang araw. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Hindi naman gaya nitong nakaraang mga araw, mas kakaunti na ngayon ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao. Silipin natin ang sitwasyon dyan sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV. Patrick? Princess, mangilan-ngilan na lamang ang mga pasahero sa mga terminal ng bus dito sa Cubao. Gayunman, may sapat nga dahil nga dito ay may sapat pa naman bilang ng mga bus sa mga terminal dito sa Cubao para sa mga pasaherong habol makauwi sa kanilang probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Sa ngayon nga, hindi naman na masyadong siksika kung saan may mga rumuronda ring pulis para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Karamihan sa mga bus terminal dito sa Cubao ay may biyaheng ruta ay sa Central Luzon, North Luzon, Southern Luzon at ilang probinsya sa Visayas. Princess, maluwag din ang trapiko ngayon sa EDSA, partikular nga dito sa bahagi ng Cubao area. Yan ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Ilang oras bago ang Noche Buena, marami po sa ating mga kababayan ang maagang pumunta sa La Loma para bumili ng lechon. Pero paalala po ng DOH, hinay-hinay sa pagkain nito para makaiwas sa holiday heart syndrome. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien. Alan, ilang oras na nga lamang ay Noche Buena na at hindi mawawala sa hapagkainan nating mga Pinoy ang isa sa mga bida ng Pasko, ang lechon. At maswerte tayo dahil ipinasilip sa atin ng sikat na tindahan ng lechon dito sa La Loma sa Quezon City ang kanilang kusina kung saan niluluto at isa-isang isinusugba sa apoy ang mga lechon o mga baboy para mas lumutong ang balat at maging mas malinamnam ang laman bago makarating sa inyong hapagkainan. At Alan, kung hahabol ka pa para bumili ng lechon dito sa La Loma sa Quezon City, nagre-range ang presyo ng lechon mula 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos, depende yan sa laki ng lechon. Mula Fairview ay maagang nagpunta si Arlene sa La Loma para bumili ng lechon na pagsasaluhan nilang mag-anak sa Noche Buena. Nakasanayan na kasi ng pamilya niya ang maghain ng lechon tuwing Pasko. At saka mas maganda pa yung sasadyain, mas okay siya kaysa yung for delivery. Di ba yun talaga nakaugalian ng mga Pinoy? Mas okay yung may lechon. Kasi tingin ko talaga abundance yung ng lechon. Christmas and New Year. Inaasahang mamayang hapon hanggang gabi magsisimula ang dagsa ng mga tao. Actually, every year naman talaga ang lechonan malakas. Kasi seasonal tayo, di ba? I'm inviting everyone to please come. Tsaka, syempre, masarap talaga ang quality ng lechon natin. Tsaka pinupuntahan tong area natin, itong La Loma, dahil lechon capital of the Philippines. Samantala, pinag-iingat naman ng Department of Health ang publiko sa mga sakit na may kaugnayan sa holiday heart syndrome tulad ng stroke ngayong Pasko at Bagong Taon. Pero tiniyak naman ng Health Department na nakahanda ang mga ospital para rito. Ang holiday heart syndrome ay isang kondisyon dulot ng labis na pag-inom ng alak, stress, kakulangan sa pahinga at labis na pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Bukod dito, tinututukan din ang road at firecracker-related injuries na karaniwan ang binabantayan tuwing Pasko at Bagong Taon. Samantala, sa unang pagkakataon, isinama na ng DOH ang mga pribadong ospital sa Ligtas Christmas Hospital Preparedness and Response Rounds. Kasama rin sa isinusulong ng kagawaran ang kampanyang Be Healthy at Iwas Paputok para makaiwas sa road at firecracker-related injuries. Talaga nakikita ko, ang dami talaga naming kasong heart attack at saka stroke pagka Pasko. Doon kami nakatutok ngayon, binge eating, binge drinking, road safety.
Samantala, Alan, ayon naman sa Department of Health ay umabot na sa 17 ang naitalang firework-related incidents simula yung December 22 hanggang December 23 mula sa 62 Sentinels Hospitals na binabantayan ng kagawaran sa buong bansa. Mas mataas yan sa 6 na naitala noong nakaraang taon. Kaya pinapayuhan ng publiko na magtungo na lamang sa mga itinalagang community firework zone sa halip na magpaputok para maiwasan ang anumang disgrasya. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. O ikaw na bahala magdala rito ng lechon sa newsroom, Bien. Maraming salamat, Bien Manalo. Samantala, para po sa mga humahabol sa pamimili ngayong bispiras ng Pasko, dagsana sa iba't ibang pamilihan. May balitang pambansa si JB Santiago ng IBC 13. JB. Alan, dinagsangan ng mga last-minute shoppers ang Commonwealth Market ngayong bisperas ng Pasko. Pinakamabenta ngayon ang baka na naglalaro sa presyong 460 to 480 pesos kada kilo. Habang ang baboy naman ay nasa 340 hanggang 350 pesos. Sa manok naman, 190 pesos per kilo. Ang carrots, 250 pesos kada kilo. Ang patatas sa 150 pesos kada kilo. Habang ang sili naman, 800 pesos per kilo. Sa presyo naman ng isda at seafood, ang bangus dagupan ay naglalaro sa 240 pesos kada kilo. Ang hipon ay 480 hanggang 620 pesos kada kilo at ang tilapia na abot hanggang 140 pesos kada kilo. Dahil sa tagsaalan ng mga mamimili, umabot na sa 2 to 3 lanes ang sinakop ng mga stall sa may kahabaan ng Litex Commonwealth. Habang ang ilan ay magdamag na magbubukas para sa magpangingin ng kita, may iba namang maagang magsasara para makapagdiwang ng Pasko kasama ang kanilang pamilya. Sabi naman ng mga mamimili, kahit mahal, kailangan pa rin bumili para may pagdiwang ang Pasko. At yan muna ang latest mula rito sa Commonwealth. Balik sa inyo, Alan. Maraming salamat, JB Santiago ng IBC 13. Binigyang diin ng Bureau of Immigration na hindi na palalawigin pa ang mandatory departure para sa mga dayuhang POGO workers. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Mayroon na lamang hanggang Disyembre 31 ngayong taon ang mga foreign POGO workers para makaalis na ng bansa at makatugon sa ipinatutupad ng mandatory departure. Sa Bagong Pilipinas ngayon, pinahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na mahigpit ang kanilang gagawing pagpapatupad sa sabilitang pagpapaalis sa mga kinauukulan at wala ng extension pang gagawin ng pamahalaan ukol dito. Marami-rami pa rin, sabi ni Sandoval, ang inaasahan nilang dapat na makatugon sa mandatory departure at ito'y nasa may 6,000 pang mga dayuhan. Git ang tagapagsalita, kailangan na silang makaalis sa loob ng nalalabing 8 araw ng taon. At sinistress po natin, paulit-ulit po natin sinasabi, walang extension ang December 31 deadline. Wala na pong pag-asa na ma-extend ito at wag na po nating patagalin pa dun sa mga foreign POGO workers. They are expected to leave before the December 31 deadline. Babala ng BI, may kaakibat na hakbang na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas sa hindi tutugon sa ipinatutupad ng polisiya. Maaaring mailagay sa blacklist, sabi ni Sandoval, ang mga banyagan dating konektado sa POGO operation. Ibig sabihin ay hindi na sila maaari pang makabalik ng bansa na anyay mas magiging mahirap sa mga kinauukulan lalo't may iiwan silang pamilya dito sa bansa. Kaya babala ng immigration, sundin ang polisiya para hindi abutan ng December 31 deadline at makaiwas sa deportation proceedings. Ilang araw na lang po, parang mahigit 1 linggo na lang ang inaasahan natin na pag-alis po nila. Because if they do not leave after December 31, yun naman po, abutin na po sila ng blacklisting. Deportation proceedings na po tayo and blacklisting. Sa datos na hawak ng Bureau of Immigration ay nasa 21,000 ng mga dayuhan na dating konektado sa POGO operation sa bansa ang nakaalis na matapos makapag-downgrade ng kanilang visa. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Epektibo na sa December 31 ngayong taon ang Korea-Philippine Free Trade Agreement ayon sa Korean Embassy sa Maynila. Ang maagang pagpapatupad ng kasunduan ay para mas mapabilis ang pagtutulungan ng dalawang estado para sa susunod na mga taon. Ito'y magiging susi rin para sa mas malalim na pakikipagkalakalan
at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Dagdag pa nila, malaki ang maitutulong nito sa sektor ng industriya, infrastruktura at enerhiya. Mayroon rin itong comprehensive scope na magpapalakas sa market access ng produktong Pilipino tulad ng saging at pinya sa Korean market. Inaasahan pong ang kontribusyon na ito ng Korean company sa paggawa ng quality jobs sa pamamagitan ng expanded investment sa advanced manufacturing, kabilang na ang automobiles, electronics at energy. Isang bagyo po sa labas ng bansa ang minomonitor ng Pag-asa ngayong bisperas ng Pasko. Bukod dito, ilan pang weather system ang nakaapekto sa bansa. Kung ano-ano yan, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw sa inyo, pati na rin sa ating mga nagsubaybay sa PTV4. Patuloy pa nga rin ang epekto ng shear line sa Southern Luzon at Eastern Visayas, samantalang Northeast Monsoon nakaka-apekto sa nalalamig bahagi ng Luzon. Shear line naman, asahan natin na magdadala ng maunag na papawirin, mga kalagkiran sa pagkulan, pagkidlat at kulog sa Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon at Baropa. Samantalang Southeast Pacific Range, ang tala ng Northeast Monsoon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan at Nueva Ecija. Mas magandang panahon sa nalalamig bahagi ng bansa kung saan sa nalalamig bahagi ng Luzon, may mga santa lang na may hinang pag-ulan at sa nalalamig bahagi ng bansa mga santa ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan naman ay minomonitor tayong bagyo sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay yung dating si Romina kaninang alas 3 na umaga. Nasa 250 kilometers na ito kanluran, Hilagang Kanluran ng Kalayaan Islands. Meron din naman tayong nilabas na gale warning kung saan asahan natin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan sa northern at western seaboard ng northern Luzon at eastern seaboard ng southern Luzon. Kaya kung maaari nga lang ay huwag na munang pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga muna ang pinakahuli sa na ating panahon. Ang si Veronica Torres. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon ayon sa PHIVOLCS. Sa patuloy nilang pagmamanman, ito'y bunsod ng intensified unrest o magmatic unrest ng bulkan sa nakalipas na araw. Kabilang na riyan ang sunod-sunod na volcanic earthquake, pagbuga ng abo, sulfur dioxide at plume, pati na ang ground deformation. Dahil dito, inirekomenda po ng ahensya ang evacuation ng mga residente na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Mahigpit ding pinagbabawal ang mga paglipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Nagbabala rin ng PHIVOLCS hinggil sa banta ng biglaang pagputok ng bulkan, lava flow, ashfall, pyroclastic density current o PDC, rockfall at lahar flow lalo't kung may malakas na mga pag-ulan. Nanawagan na ang Task Force Kanlaon ng mandatory evacuation sa mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone kasabayan ng patuloy na pag-aalburoto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOLCS, posible pa itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Kaya naman pinaghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga contingency plans para sa worst-case scenarios. Sa datos ng Office of Civil Defense Region 7, nasa mahigit 7,000 individual o katumbas ng mahigit 2,000 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center sa Canlaon City, kung saan kinumpirma ng OCD na doon na magpapasko ang mga bakwit dahil sa patuloy pa rin ang pagbuga ng abo ng nasabing bulkan. Kaugnay nito, tiniyak din ng OCD kasama ang DSWD na may mainit na makakain at sapat na iba pang mga pangangailangan ang mga bakwit ngayong Kapaskuhan. As we speak right now, sir, may meeting po kami with PHIVOLCS at pinakikita po niya yung mga scenarios po sa atin na mukha nga pong kailangan po talagang manatili po ang ating mga sa kanilang mga evacuation centers mamaya po sa bisperas po ngayon na pala, hindi pala bisperas ng Pasko. At aabuti po talaga tayo ng Pasko po sa evacuation centers. So, kasi anytime pwede daw po talaga siyang mag-erupt Opo, ang okay. Kanlaon.
Inabisuhan naman ng mga otoridad ang publiko na magdoble ingat dahil sa ash flow na bunsod ng patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Si Bernard Susbilia ng PIA Western Visayas sa Balitang Pambansa. Bernard. Magandang hapon. Bulkang Kanlaon patuloy sa pagbuga ng abo, publiko inabisuhan magdoble ingat sa ashfall. Mahigpit ang pagpapaalala sa publiko ng Department of Health Negros Island Region Center for Health Development na magdoble ingat sa abo, kasama ang volcanic gases na lumalabas sa bulkan. Ayon sa DOH, dapat protektahan ang baga sa pamamagitan ng pagsara ng mga bintana at pintuan, paglagay ng basang kurtina o tela sa mga butas na pwedeng pasukan ng abo at volcanic gases, at pagsiguro na maayos ang pagkakasuot ng face mask o natatakpan ng basang tela ang bibig at ilong. Para naman sa may hika o iba pang respiratory conditions, nagpapaalala ang DOH na kailangang may sapat na supply ng inhaler at gamot sa kani-kanilang tahanan. Dagdag pa ng DOH na panatilihing ligtas ang pagkain sa pamamagitan ng madalas na paghugas ng kamay kapag nagluluto, paglinis ng maigi ng mga prutas at gulay bago kainin para masiguro na walang abong nakadikit sa pagkain, at pagtakip sa mga imbakan ng tubig. Pinapaalalahanan din ng DOH ang publiko na makinig at sumunod sa abiso ng mga otoridad upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa mga panganib na dala ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili ngayon sa Alert Level 3 ang alert status ng Kanlaon sa kabila ng paglabas ng makapal na abo kahapon. Pinaghahanda naman ng Office of Civil Defense at Task Force Kanlaon ang mga apektadong LGUs at lokal na disaster risk reduction at management offices sa posibleng pagtaas ng alert level. Mahigpit pa rin ang kanilang paalala sa publiko at mga otoridad na maghanda sa worst case scenario. Mula sa Philippine Information Agency Western Visayas, Bernard Susbilia para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Bernard Susbilia ng PIA Western Visayas. Ipinaliwanag ng Department of Health ang dahilan sa pagpapatupad ng Administrative Order No. 2024-0017, kung saan hindi na kailangan ng mga senior citizens ang kanilang mga purchase booklet. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, binasa ng kanilang mga abogado ang mga requirement na nakalagay sa Expanded Senior Citizen Act, kung saan nabatid na hindi naman na kinakailangan ang purchase booklet para makakuha ng 20% discount. Sa nasabing batas, nakasaad lamang na kinakailangan lang ipakita ng mga senior citizens ay ang kanilang mga valid ID na magpapatunay ng kanilang araw ng kapanganakan. Gayon din ng reseta ng gamot. Sa ganitong paraan ay mas magiging magaan at convenient, partikular na sa mga senior citizens na makakuha ng kaukulang diskwento. Samantala, nagpaalala rin ang kagawaran sa publiko na maging mapagbantay rin sa kalusugan lalo't kaliwat kanan ng mga kahandaan o handaan ngayong Kapaskuhan. Panahon natin na gusto natin magkaroon ng ligtas Christmas sa bagong Pilipinas, mahalaga po talaga na meron tayong TED. Bakit ano yung TED? Secretary TED ba yun? Kapangalan lang niya. Pero may ibig sabihin sa amin yung TED. Una, T, tamang pagkain. Letter E, ehersisyo. At letter D, disiplina sa katawan. Manila North Harbor fully booked na hanggang December 25. Ang mga chance walk-in passengers, 50-50 na po ang tsansa na makasakay ngayong araw. May balitang pambansa si Quenzel Bocobo ng IBC 13. Quenzel. Alan, fully booked na ang pantalan ng Maynila sa mga sandaling ito hanggang bukas December 25. Ayon sa otoridad ng Northport, noong December 15 pa ay nagkaubusan na ng mga tiket papunta sa iba't ibang daungan ng bansa. May ilang mga biyaherong sumubok naman mag-walk-in kahit na fully booked na ang mga barko. Nakasakay naman silang lahat dahil may ilang mga nag-advance booking na hindi naman sumipot sa biyahe. Ang tanging bukas na araw para sa mga biyahero dito sa Pantalan ay sa Huwebes pa ng alas 7 ng umaga. Kaya naman sa mga susubok pang mag-walk-in ng tickets para makasakay ng barko, 50-50 na ang tsansa nila makatuloy sa biyahe. Ngayong tanghali rin, tuloy-tuloy pa ang pagpunta ng mga pasaherong may mga tickets na at makahabol para makapagdiwang ng Pasko kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganun pa man, maluwag pa rin at komportable naman ang mga biyahero sa waiting areas ng Pantalan. Paalala ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang mga armas tulad ng baril at matatalim na bagay.
bawal rin magdala ng mga lighters at posporo. Sa ilang mga bagay naman na kailangan talaga tulad ng gunting, maaari itong isarender sa mga otoridad at ibabalik rin naman kaagad pagkarating sa iyong destinasyon. Wala naman naiulat na aberya sa mga pasahero, mga nahuling barko o kahit na mga di kaaya-ayang pangyayari. Patuloy naman ang mga opisyal ng North Harbor sa pagsisiguro ng kaligtasan ng bawat pasahero. Yan muna ang latest update mula dito sa North Harbor. Alan? Maraming salamat, Wenzel Bucobo ng IBC 13. Marami pa ring mga pasahero ang mga nasa pantalan ngayon para makahabol sa pagdiriwang ng Pasko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Algier Ricafrente na tumaas ang bilang ng mga pasahero ngayong 2024 kumpara noong nakaraang mga taon. Kaya naman ang PCG pinaigting pa ang inspeksyon sa mga barko bago umalis sa mga pantalan. Bukod sa mga isinumiteng dokumento, sinisiguro rin ng PCG na hindi sobra-sobra ang sakay na pasahero sa mga barko. Mahigpit din na ininspeksyon ang mga navigational equipment ng mga barko, lalo na yung mga bumabiyahe sa gabi. Sa huli, paalala ng Coast Guard sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay para hindi maantala sa biyahe. Patuloy naman ang dagsa ng mga pasahero sa isang terminal ng bus sa Ilocos Norte ngayong holiday season. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag sa Balitang Pambansa. Libo-libong pasahero ang inaasahang maglalabas-masok sa Ilocos Norte dahil sa mahabang bakasyon ngayon. Isa na rito si Nanay Minda na taga-Apari, Cagayan na bumisita sa kanyang mga kamag-anak sa bayan ng Curimaw, Ilocos Norte. Bagamat naantalang biyahe sa lalawigan dahil sa mga ginagawang kalsada, magandang oportunidad naman ito sa hinaharap para kay Nanay Minda. Marami po sa Apari. Mga tulay na bagong gawa ngayon. Hindi naman sir, ang kagandahan nga lang naman, mga nasa tabi ng dagat o sa mga biyahero, pwedeng papunta ng Lakapan, mga ganon. Saka yung taga-Bangabdin, pwede rin sa tulay sa Apari. Kaugnay nito, tiniyak naman ng mga kumpanya ng bus sa lungsod ng Lawag na nakahanda sila sa pagdagsa ng mga pasahero. Sa mga bus line company na binisita ng Radyo Pilipinas News Team, nasa 60 hanggang 80 bus ang bibiyahe pa Metro Manila, Baguio City at Cagayan kada araw. Kaya paalala sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay para hindi maantala ang inyong biyahe. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan para sa Balitang Pambansa. Tampok naman ang iba't ibang disenyo pang Pasko at mga pailaw sa binansagang Christmas Village sa Nueva Ecija. Atin itong silipin sa Balitang Pambansa ni Stephanie Reyes ng PIA Gitnang Luzon. Muling nagniningning ngayong holiday season ang tinaguriang Christmas capital ng Nueva Ecija, ang lungsod ng San Jose. Tampok sa taunang pagdiriwang na tinatawag na Liwanag ng Pasko sa Bagong San Jose ang mga programang nagbigay aliw sa mga residente at turista. Ayon kay San Jose City Tourism Officer Darmo Escuadro, layunin ng programa na pagbigkisin ang mga mamamayan at maghatid ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad gaya ng choral competition, lantern parade, pagbubukas ng food bazaar at tiyangge na nagbibigay naman ng oportunidad sa mga local vendor. Malaking bagay po kasi ito sapagkat yung Kapaskuhan kasi pagka nagliliwanag yung paligid ng lungsod ng San Jose. Nagbibigay kaaliwan doon sa mga taga San Jose, sa mga taong bumibisita. Bukod sa mga aktibidad, dinarayo rin ang makukulay na dekorasyong makikita sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kabilang na ang giant Christmas tree na gawa sa palay at may taas na tinatayang 40 hanggang 45 talampakan na hindi nawawala sa taunang selebrasyon. Gayon din kapansin-pansin pa ang mga dekorasyon sa mga pangunahing lugar tulad ng Pamilihang Bayan, City Social Circle at ang Katedral ni San Jose. Ang liwanag ng Pasko sa Bagong San Jose ay magtatagal hanggang sa ika-6 ng Enero sa susunod na taon. Kaya naman patuloy na inaanyayahan ang publiko na bisitahin ang lungsod upang masaksihan ang mga makukulay na dekorasyon na sumasalamin sa masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Stephanie Reyes para sa Balitang Pambansa.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi sa Noche Buena Princesa para sa mas pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PCV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!